pwede kayong magalit sa video na to, kaya kung ayaw nyo magalit, skip nyo na lang. Kasi this concerns all the Filipino friends out there, lalong-lalo na yung mga OFW natin na kahit wala sa Pilipinas ay nagko-contribute sa kanilang PhilHealth. Pero bago ang lahat, basahin muna natin para maklaro kung ano ba yung ibig kong sabihin. Manila, Philippines. More than 60 healthcare professional organizations in the country urged the Department of Finance, DOF, to stop another round of impending transfers of billions of pesos in excess funds of the Philippine Health Insurance Corporation, PhilHealth, back to the National Treasury. In what they called a white coat rally, the medical professionals gathered on Monday at the Philippine General Hospital or PGH in Manila to appeal to Finance Secretary Ralph Recto to cancel the transfer of 10 billion. So, hindi ko na mabasa yung sa baba, naka-cover na, but ang impact nito could be, baka sabihin nila, wala ng pondo ang PhilHealth. Ang sabi naman ng interview, as I watched on TV, sabi nang na-interview na hindi naman daw ito threat sa funds ng PhilHealth kasi ang tinransfer nila dun sa Philippine National Treasury, ang ibinalik nila ay yung pondo na binigay na ng gobyerno. Pero kung tutuusin, ang daming nangangailangan ng tulong sa atin kasi marami ang outpatient or marami ang nagpapa-check up na talagang kailangan ng assistance ng PhilHealth. Matagal na akong nawala sa Pilipinas kaya hindi ko na alam kung paano i-avail ang PhilHealth. But let me share kung paano ba ma-avail yung health insurance dito sa Taiwan. Maybe yung health insurance sa Taiwan may not be the best, pero at least nararamdaman talaga ng mga tao dito at ng mga nagtatrabaho dito tulad ng mga Pilipino. So, meron po kaming tinatawag na health card. So, let's say this is my health card. Itong health card na to, ibibigay to sa amin pag nag-apply kami, lalo pa meron kaming trabaho, yung company ang magbabayad, or pwede naman kung self-employed ka, pwede ka din ikaw mismo mag-avail ng health card mo. So, magbibigay ka lang ng contribution according to the amount you need to pay as self-employed. Pag sa company naman, yung company na automatic ang magdideduct niyan sa sahod mo. Okay, so halimbawa nagkasakit ako, feeling ko may fever ako, baka nagka-COVID na ako, 'di ba? So pupunta ako sa pinakamalapit na clinic or kung saang clinic gusto ko dito sa Taiwan, dalhin ko lang tong health card ko, tapos ipapasok nila sa machine. Pag na-check nila na ay okay to, valid tong health card na to, ang babayaran mo sa consultation, sa basic check-up, like halimbawa pag i-check nila yung ihi mo, yung dugo mo, di kaya i-test ka kung may COVID ka ba. Tapos, yung gamot for 3 days, alam nyo ba kung magkano lang ang babayaran? 200 NT. So, mga 300 to 400 pesos lang yan. Now, kapag sa hospital, syempre kasi sa hospital, mas mahal siya. So, same ang makukuha. Halimbawa, may consultation na, may gamot na, may x-ray na, at kung marami pang iba pa. So, kapag hospital, merong 290 NT, merong 400 NT, meron ding 590 NT. So, depende sa hospital na pinuntahan mo. Now, halimbawa ako, I had surgery. Minor surgery lang yon, pero kapag sa Pilipinas yun, siguro, minimum na magagastos ko is 30,000 pesos to 50,000 pesos or mas malaki pa kapag malala na yung sitwasyon. Pero dito, ang nagastos ko lang lahat-lahat ay 5,000 NT. So, mga 7,000 pesos lang yan sa atin. So, napaka-importante ng health card po dito kasi talagang malaki ang naitutulong niya sa mga may sakit. Lalong-lalo na yung mga nagtatrabaho na kailangan parang mabilisang pagpapacheck up. So, punta lang ng clinic tapos babalik agad sa office. So, sa atin sa Pilipinas, parang nasasaktan ako para sa mga may sakit, para sa mga nagbabayad ng PhilHealth kasi parang ang dali lang nila paglalaroan yung pera para sa mga tao. Kahit pa sabihin natin pondo yan ng gobyerno para sa PhilHealth, tapos ibabalik lang sa pondo ng gobyerno,
Same, pera pa din yan ng bayan. Bakit ito nangyayari sa bayan natin at bakit ito ginagawa ng admin ni BBM? Bakit?